Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Gospel Ministry. At sa araw na ito, isang verse ang ating pag-aralan. Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 8. But God commanded His love toward in that while we were yet sinners, Christ died for us. Basahin po natin sa Tagalog. Sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. So, sa verse po na ito ay makikita po natin ang ito po ay isang malalim at nakakaaliw dahil ito po ay sumasalamin sa esensya ng pag-ibig ng Diyos at mga mensahe ng kaligtasan. At meron po akong nabasa na praise. My sin was great, but His love was greater. Ang kasalanan ko ay napakalaki. Ngunit mas malaki pala ang pag-ibig ng Diyos. So, sa umaga po ito, pag-aralan po natin yung God's unconditional love. Ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos sa tao. Number 1 po, tingnan po natin yung demonstration of God's love. Kung paano niya ito ipinakita ang pagmamahal ng Diyos. How God show His love. Paano niya ito ipinakita? Paano? Ito po ay pinakita ng Diyos ng ang kanya pong anak ay kanya pong ibinigay sa atin upang siya po ay mamatay at tayo po magkaroon po ng kaligtasan doon po sa krus ng Kalbaryo. Doon niya pinakita ang kanyang pagmamahal sa krus ng Kalbaryo. Karamihan ang krus ay parang parusa. Pero sa isang positibong pananaw, ito ay nagsisimbolo ng pagmamahal ng Diyos. Pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. At nakikita rin po natin yung kahalagahan ng sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Iniwan niya ang langit, bumaba dito para mag-sacrifice ng kanyang buhay, mamatay para sa iyo at sa akin doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano po ang sinabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya tayo mapahamak. Gusto niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pangalawa po na ating makikita, yung depth of God's love, ang lalim ng pagmamahal ng Diyos. Despite our sinful state, saan po yun,
makita natin po na ah, sa verse na yung po sa verse po natin sa Romans kanina, sinasabi po na namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Noong tayo makasalanan pa, namatay po siya. At sabihin, ginawa ito ng Diyos, yung kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya inintay na ikaw ay maging matuwid, ikaw ay kailangan banal bago kamahalin ng Diyos. Hindi. Nung tayo po ay makasalanan, sumusuway sa Diyos, binabaliwala ang Diyos, gumagawa ng mga hindi maganda sa harapan ng Diyos, doon niya pinakita, ipinadama kung gaano niya tayo kamahal. Basahin po natin ang 1 Timothy 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa kanila. Si Pablo po ang sumulat nito, at sabi niya, si Kristo ay pumunta rito para iligtas ang makasalanan. At sabi niya, ako na yung pinaka masama sa kanila. So, kahit pala ikaw ay pinakamasama, kaya kang mahalin ng Diyos. Kahit marami kang nagawang kasalanan, parang wala nang pag-asa, tinalikuran ka na ng lipunan, ang Diyos ay hindi tumatalikod sa iyo, bagkus hinihintay ka niya at gusto niyang ipakita kung gaano kanya kamahal. Si Pablo na pinakamasamang tao, nagbago nung maranasan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. So may pag-asa pa, ikaw at ako, kahit tayo ay makasalanan. Tandaan natin kung gaano tayo kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangatlo po na ating makikita, incomprehensible of God's love. Ano po yun? Hindi maunawa ang pag-ibig ng Diyos. Hindi malirit, hindi masukat na pagmamahal ng Diyos. Surpasser human understanding, lampas sa ating pangunawa yung pagmamahal ng Diyos. Hindi natin maarok. At sinasabi nga, unconditional, selfless, and encompassing love. So unconditional, walang kondisyon, walang kapantay, tapos pangkalahatang pag-ibig ng Diyos. So lahat wala siyang pinipili, sino ka man, babae, lalaki, bata, matanda, itim ang kulay, puti, pula, anumang lahi. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao po. Gusto niya ipakita ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Ang di maunawa ang pag-ibig ng Diyos, kung bakit ganun niya tayo kamahal. Basahin po natin ang Romans 8:39. Sabi po sa verse 39, ang kataas-taasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So,
So, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun po, walang makapaghiwalay. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Ikaw at ako, mahal ng Panginoon. At pang-apat po na makikita natin ay yung magnitude of God's love. Magnitude, yung ibig sabihin po ng magnitude, yung lawak ng kanyang pagmamahal. At sinasabi po dito na hinahamon po niya tayo to challenge, to respond to God's love with gratitude, humility, and obedience, na may pasasalamat, kababaang loob at pagsunod. So, kung gano'n tayo kamahal ng Diyos, gano'n din sana ang ating respond, ang ating tugon sa pagmamahal natin sa Kanya. Suklian natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At isang verse po ang ating basahin sa Romans 8:35. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Wala ho na makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Anumang hadlang yan, ito ay maaabot ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sa araw po na ito, sa verse po na ating pinag-aralan, isang paalala ng plano ng Diyos sa pagtubos para sa lahat at ang kanyang walang hanggang at walang kapantay na pag-ibig. Pagsikapan na mamuhay sa ilaw ng pag-ibig araw-araw. So, sa unconditional love of God, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano kakamahal ng Diyos. Na kahit tayo makasalanan, mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Katulad ni Pablo, di po ba? At ito yung aking hamon sa iyo sa umagang ito. Life is short. Huwag mo sayangin ang buhay na igugol mo yung buhay mo sa kasalanan. May panahon pa, may pagkakataon pa, ibinibigay ang Diyos. At tingnan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. At kung ito yung nais mo sa umagang ito, hinahamon kita na sa isang panalangin na paglapit sa Panginoon. Pero tandaan mo na ang panalangin ito ay hindi makapagliligtas. Magiging gabay lang natin siya sa paglapit sa Diyos. Dahil ang paglapit sa Diyos ay individual. Ikaw mismo ang lalapit, tatawag sa Panginoon, hihingi ng saklolo, magpapaligtas, magpapasaklolo na gusto mo na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa iyong kasalanan. So, kung ito yung gusto mong gawin sa umagang ito, samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Ang panalangin ito ay para sa iyo. Ikaw yung lumalapit, tumatawag sa Diyos sa mga oras na ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa labis mong pagmamahal sa akin. Lumalapit po ako at inaamin kong ako'y makasalanan at humihingi ng kapatawaran. Salamat po sa inyong pagkamatay sa krus upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Mula ngayon ako'y sumasampalataya sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa kalooban mo at maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. So, kapatid, kung ikaw ay sumabay sa maikling panalangin, angkinin mo na ang kaligtasan ay ipinagkaloob na sa iyo sa araw na ito. At patuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Welcome kita sa pamilya ng Diyos. Ikaw ay isa ng anak ng Panginoon. Born again, muling isinilang sa kaharian ng Diyos. So, hanggang dito lang at ako si Pastor Jeff. Pagpalain ka ng Diyos at to God be the glory.